Sa'yo, halimbawa, ganyan, upo ka, tinutok sa'yo agad, bag. Wala nang disarming na mangyayari, patay ka ng diretsyo. Kung anong bagay na mahalaga. Hi guys, magandang araw. Again, I am Coach J. And for today's video, ay pagbibigyan natin yung nag-request ng pistol disarming daw. Sa pistol disarming, ang tatandaan natin mga brother, pag ang baril ay itinutok sa'yo, halimbawa, ganyan, upo ka, tinutok sa'yo agad, bag. Wala nang disarming na mangyayari, patay ka ng diretsyo. Diba, kumakain ka, yung galit sa'yo dumaan, pagka tutok sa'yo yung gano'n, pinutok, bang. Wala ka nang magagawa doon, wala nang pistol disarming na mangyayari. O kaya naman, malayo, hindi ka na nilapitan. Pagkatutok sa'yo yung gano'n, pinutok, bagam. Kahit pa magpaturo ka kay Bruce Lee, walang disarming na mangyayari. So, kailan nangyayari ang disarming? Nangyayari ang disarming, mga brother, pag tinutok sa'yo ang baril na ganan, at hindi niya ipinutok agad. Pero pag pinutok sa'yo yung ganyan ng baril at pinutok ka agad, walang mangyayaring disarming, lalo na kung nakatalikod ka. So, yung sinasabi ng iba na lalayo ako, totoo naman yon. Hindi kita palalapitin. Siyempre, totoo yun. Kung papatayin mo talaga. Kaya nga, ang disarming ay mangyayari pag itinutok sa'yo ang baril na ganan at hindi ipinutok. Ibig sabihin, may kailangan siya sa'yo. Tinatakot ka niya or hinuhold up ka or whatever reason. Basta ang kailangang senaryo ay itinutok ang baril sa'yo at hindi ipinutok. Pero may load siya. Nakakasa, pumuputok yung baril. Tinutok lang siya yung ganon. Pero hindi niya pinutok. So, doon ka magkakaroon ng chance para sa disarming. Okay. So, pag tinutok niya sa yung ganan, tutok, at hindi pinutok, ibig sabihin may kailangan siya. It's either yung iyong wallet ang kailangan niya or kung anong bagay na mahalaga sa'yo. So, doon ka magkakaroon naman ng chance na agawin pag na-distract mo siya. So, kailangan mayroon tayong distraction. Meron tayong tinatawag na yung area of focus niya ay mawala dun sa baril. So again, tinutok at hindi ipinutok. Ipapaliwanag ko sa inyo step by step. So pagbigay mo nung hinihingi niya, so dun siya titingin, di ba? Ang bilis mo naman kumuha. Saglit lang. So instead na ito yung area of focus niya, pag gumalaw ka agad ng hindi maganda, ready, nakatrigger siya. Pag ginano mo pa lang yan, puputok yan. Kahit pa mag-step ka gano'n, puputok at puputok yan, hahanapin ganyan. So, kailangan yung area of focus niya dito. So, kailangan magkaroon siya ng ibang area of focus. So, pag inabot mo na yung hinihingi niya, syempre titingin siya doon, kahit seconds man lang. So, yun yung chance mo. Unang-unang mong gagawin, ilayo mo yung sarili mong katawan doon sa line of fire, doon sa line of attack niya. So, gamit yung putok natin, sinide natin gano'n. Diba pag nag-display, tinataas silang gano'n. Alam naman natin, pag pumutok ang baril sa taas, babalik yan. So, makakadisgrasya pa tayo. So, pagkuha mo niyan, sunod na kamay mo, dito siya. Kung yan ay revolver, dito ang kuha mo para hindi makaikot yung dibola niya. Kung yan naman ay pistol, andito yung hammer niya. Pagkuha mo gano'n, hindi na makaka-slide. Kasi kailangan niyang umi-slide pa gano'n para makakuha siya ng isa pang bala. Para maputokan ka niya uli. Pag kuha mong ganyan, puputok na yan diretsyo. Hindi mo na yan maaabot niyan. Napakabilis mo para maabutan mo yan. So, pag nakaputok siya ng isa, make sure na hindi tatama sa tao. So, bahagya siyang islant na ganyan. Then, dito ang hila. Ito ang gagamitin mong panghila pag gano'n. Para pumunta sa kanya yung dulo ng baril niya. Yung trigger niya andun pa rin. So, pag pinilit niyang putok yan, puputok yan sa mukha niya. Tapos, pag magkuha ka ng baril, idikit mo sa katawan mong gano'n. Huwag mong kukuhanin na kaganyan. Kasi lakas lang ng braso yung gagamitin mo dyan. Pag lakas niya ang buong katawan mo, hindi na siya makakalaban. Kahit pag gamitin niyo yung kabila niyang kamay, kukunin ko na to. Then, one step backward ka. Dapa. Kasi pag hindi ka nag one step backward, yari ka dun. Kukuhanin niya ulit yun. Pag tutok mo, kuhanin mo. Kung marunong di siya mag-disarming, kasi di siya marunong eh.
Halimbawa ako tumutok, dinisarm niya ako, tutok. Disarm, buka. Tutok mo rin sa akin. O hindi siya nag one step backward, di ko kunin ko ulit yan. Akin to eh.